Good morning mga kaingat, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat mga kaingat. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta po kayo? So for today's vlog mga kaingat, ito yung unang araw na pagpapakimo ni Mary. Sana ay maging successful lahat. First day ng pagpapakimo niya. So update na lang po namin kayo mga kaingat at babiyahe po muna kami. Bili muna kaming ticket mga kaingat. Mas mabilis talaga biyahe pagka SUV tapos MRT. LRT pala, LRT. Sir, sabi ni sir, pero lumabas yung ticket niya sa paper niya. So, meron na kami ticket mga kaingat. Biyahe na kami. Tayo. Yan na lang, dyan sa likod. Sa Petrail mga kaingat, 15 minutes lang kami bumiyahe. Let's go kami pumunta. So mas mabilis kasi mag MRT. Almost Monumento to 15 minutes lang. Binabandayan ka, dala-dala. Tsaka masyadong polluted pagka commute ka sa bahay, nag-commute ka sa baba, puro usok. So umalis kami sa bahay kanina mga kaingat 7 AM. So dumating kami rito sa PGH is 8:30. So isang oras at kalahati. Pero pagka nagkotse ka, mga 2 oras.
More than kasi doon pa lang sa amin traffic na. Mga 3 hours ang biyahe pagka nagkotse ka. Ha? Healthway. So dito na kami mga kaingat. So dito na kami mga kaingat, Healthway Kuala Med, Manila. So mga kaingat, punta mo po muna kami dito sa sa PhilHealth para may less. Pasok tayo. So mga kaingat, dumating na yung gamot ni Mary na dinala ng rider. So medyo mahaba na yung mga nagpapakimo, pero nakapila na kami kanina para kami pa rin yung mauna. Wala pa mga nakapila, pumunta na kami doon kanina, kaya kunin lang namin yung gamot. Baka si Mary na ang isasalang. Ito yung ngayon. Hindi, ito po kasi OSA, contraindicated siya sa mga malalamig. Kasi kanawan sila na ano siya ma'am, sa lungs, nagkakaroon siya. Hindi naman ako uminom ng malamig ever since. Pag nagtanim ka, nagkalupay ka. Parang nung hinabi na tayo ginagawa mo, yung bumalik. Pero sabi naman niya, okay, ina na ako. Bago siya tumatawag na. Pati ko nakita mo agad. Nabagasan ko. At mura. At sa bilang ko sa ano sa mga. Mami, malalim mo na. Dandan mo buksan natin. Wait lang. Ano ba siyang bilan? Ang lalim mo? Okay. Nagpitan ko rin. Okay. Yung side effects ng toxicological neuropathy, sabihin mo, yung mga limbs niya, yung mga ano niya, makakaloy, parang may malig. Isang 4 po kay ma'am. Ano po pala po? Aningat. Apo. Dilipat na lang ito. Dexa ma'am, mga tiputan mo 5 to 10 minutes ha. Ito, anti-allergy naman po kasi. Yun. So lahat dati isasalpak na yan hanggang maubos lang tong dextrose. Ay, di. Ito na po. I-incorporate ko na Laki pala nun. For 2 hours to ha, infusion ha. Ako may allergy ako eh. Sa bunsa. Oo nga pala, mahal ko na. Wait lang po ah. Incorporate ko naman ito. Kaso na naman siguro na. Ito yung oxa mo, tinatakpan siya pa kasi against na lang. Parang hindi siya. Hindi siya. Yung concentration ang dapat hindi na parang. Anong tawag doon, May, pagka nag-active at hindi nag-active? Resistant. Ay sasama na doon.
So mga kaingat, punta lang muna ako sa PhilHealth para ibigay ko tong resibo. Kasi may discount. So punta po muna ako sa PhilHealth. So mga kaingat, tapos nang i-chemo si Mary. Papacheck muna kami sa doktor ulit. So mga kaingat, pauwi na kami. At 2 hours lang siyang nag-chemo. 2:30 na lang hapon. Siguro mga 4 PM na sa bahay na kami. Sa ngayon, konti pa lang yung mga sumasakay. Ayan. So mga kaingat, nandito na kami sa monumento. Nakababa na kami ng LRT. Kami, dito. Ay, sorry. Tayo dadaan. Pababayan. Dito tayo. SM na. SM Monumento, mga kaingat. Tapos may sa baba, meron ng SUV. So mga kaingat, nandito na po kami sa terminal ng SUV. Bababa na lang po kami sa kanto namin. Ayan o. Hello po mga kaingat, kamusta po kayo? Kahapon nga po ay nagpakimo po kami ni Mary sa PGH, sa Healthway Qualimed Manila, sa PGH. Along Pedro Hill lang po yun mga kaingat. So update ko lang po kayo sa nangyari sa amin noon. Kasi kahapon po mga kaingat, napagod si Mary sa biyahe. Pagdating po sa bahay, natulog na po. Tapos hindi ko na siya muna ginising para makapagpahinga. Maaga po kasi yung pasok ko, kaya ako na lang po yung mag-update sa inyo. May mga nagtatanong kung ano po ba yung nararamdaman na kapag nagpapakimo. So based dun sa experience po ni Mary, sinabi niya po sa akin na normal lang naman po na para siyang blood chem. Nakita nyo naman po sa video na nilagyan po siya ng parang gate valve sa kamay niya. Tapos dun po pinadadaan yung gamot. Meron sa kanyang sinaksak na gamot na 4 po yun na ganyan kalalaki. So hindi ko po alam kung ano yung name nun. Pero ano po siya, ikikimo for 3 times lang po muna. Tapos then i-CT scan po ulit. Titignan kung may improvement po. So pag wala or kung hindi man ganun ang improvement, mag-a-adjust po sa gamot na mas matapang po. Parang ganun po ang pagkakaalam ko. 6 to 8 session po siguro yon kung di ako nagkakamali. Tapos yung naramdaman niya po mga kaingat, yung pagpasok daw po ng gamot, malamig daw po yung ano niya, yung kamay niya, yung braso, nararamdaman niya yung pagpasok na malamig. Tapos after po nung pagpasok ng gamot, siguro mga 2 hours po siyang kinikimo. So kung titignan nyo mga kaingat, nakaupo lang po siya sa magandang parang sopa. So ang pagkakaalam ko mga kaingat, kasi sa ibang hospital kailangan pa siyang i-confine ng 24 hours. Pero dun po sa Healthway Qualimed, halos karamihan po ng
nakikimo doon, ano rin po, nakakauwi naman po. Magpapahinga lang po siya ng mga 30 minutes. Magre-rest lang po, then papakiramdaman kung nahihilo. So yun nga po, nung nakimo po si Mary, after namin ikimo, bumalik po kami sa doktor noon. Binigyan pa po kami ng oral medicine na related din po yun sa chemo. So yun nga po, nung na-take ni Mary po yung pang-oral chemo, dun siya nakaramdam ng konting hilo, tapos naduduwal. Pero based dun sa nangyayari sa kanya, hindi naman na po bago sa kanya kasi nanonood din naman po siya nung mga naka-experience na po ng chemo na yun nga po, yung iba talaga nagsusuka. Pero siya naman po kaya, normal. Sabi ko sa kanya, gumalaw lang kami ng normal, ng naaayon, parang wala lang. Kailangan lang po kasing lumaban talaga, mga kaingat. So kung tutuusin nga po, karamihan sa subscribers ko, kung hindi relatives nila yung may cancer, sila. So nag-a-advise din po, parang vice versa. Nagbibigay ng advice, tapos nagtatanong din po kung ano po yung ginawa namin doon. So ganun po, tinuturo namin. Syempre nakakatuwa rin po dun sa mga subscribers ko na nag-PPM. Alam nyo na po yun kung sino po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa pagdarasal at parang vice versa, nagbibigay din po ng advice sa mga past experience nila na nagpakimo. Sabi niya nga nung iba, mga kaingat, parang ang cancer is normal na sakit na lang po ngayon. Kasi syempre tayo, pag narinig natin ng cancer, mamamatay na tayo. Sabi rin po ng doktor sa akin yun, ng oncologist. Pero ngayon may mga gamot na po talaga sa pagpapakimo. May gamot na, kaya ang cancer is parang normal na lang sa dami ng nagkakaroon ng tao, nagkakaroon ng cancer dito sa atin. Hindi lang dito sa Pilipinas, marami rin po sa ibang bansa. So parang talagang ang kailangan lang po natin is lakas ng loob. So yung faith in God, kailangan hindi mawawala po yun. So kailangan na wag kang bibitaw. Sa paggising sa umaga, laging magpapasalamat at humihinga pa tayo. Kahit naman sabihin yung wala kayong cancer, kung talagang kukunin, natutulog. Ganun talaga, mga kaingat. Sa dami ng mga may ganung karamdaman. So kahit wala kang sakit, kung talagang oras mo na. So yun nga po, yung naramdaman ni Mary, ganun lang po, normal na nahihilo, naduduwal. Tapos nagbigay din ng ng food supplement na tinitake para para pang support na rin po kapag hindi ganun kumakain. Pero si Mary naman po, kumakain naman po at sa tamang oras. Ang unang mga niluluto ko yung mga healthy food, like yung mga vegetable, fruits, tapos yung mga fish, mga white meat, mga para sa protein. So kailangan po ng mga may ganun po yun. Tapos ang dessert niya minsan is yung almonds or yung walnuts. So yun po, mga kaingat. So sa lahat po ng patuloy na sumusuporta po sa akin at nagtitiwala sa amin ni Mary, tuloy lang po, tuloy lang ang laban, simula una hanggang dulo. So hindi po kami susuko katulad ng mga ibang nakakapanood sa akin na may experience din po sa cancer. Maraming salamat po. So laging magdarasal lang po at alam naman po natin na lahat tayo kapag may problema may katapusan. So basta walang susuko simula umpisa hanggang dulo. So maraming salamat po sa patuloy pa rin pong sumusuporta po sa YouTube channel ko at nag-i-sponsor sa financial, sa emotional, tsaka sa spiritual. So maraming salamat din po sa mga nag-a-advise po sa akin sa Family Ka Business. Maraming salamat din po sa inyo. At kay Ate Ping, kay Kuya Adit, at kay Ate Pin na hindi po talaga bumibitaw sa amin simula umpisa hanggang dulo. Always po silang nagtatanong. At saka kay Ma'am Tess
na nag-sponsor po ng barley sa wife ko. Always niya po yung iniinom, morning, lunch, tsaka dinner. So yun po, 3 times a day po siya umiinom nun nung barley grass. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Tess. Tsaka sa iba pang nag-sponsor po sa amin, hindi ko na po kasi matandaan yung iba. At sa mga patuloy pa rin pong sumusuporta na nandyan, na hindi nagsasawa. Sabi ko nga po mga kaingat nung dating nag-i-start ako sa vlog, halos 5, 10, 15, masaya na ako pag nag-20 yung views ko. Sabi kong ganon. Pero ngayon mga kaingat, umalo man ng 1,000 or mas mataas, masaya na ako doon. Napapansin ko mga kaingat na may nakaka-appreciate ng vlog ko. So sabi ko nga po mga kaingat, yung mga ginagawa namin since umpisa pa lang, yung pag-aayos ng papel, kung paano humingi ng mga requirements sa local government. So may mga nag-PPM po sa akin mga kaingat kung paano po yung pagkuha ng mga documents. Na-share ko naman po. At syempre sa munting pagtulong, tulad nung iba nagtatanong kung paano kumuha ng guarantee letter, anong requirements para kumuha ng guarantee letter. Kasi ako mga kaingat, hindi naman po ako nakahingi ng tulong sa PCSO. So ang nagamit ko lang po is guarantee letter sa local government. So yung ibang mga requirements or mga ibang explanation, nandyan po sa ibang vlog ko, simula pagkuha ng PWD, pagkuha ng mga case study sa munisipyo. So nandun na po lahat yon kung ano po yung mga kailangan. Pero syempre pagka mag-aasikaso kayo, mas maganda kumpleto na po yung mga documents para hindi na kayo pabalik-balik, hindi siya hassle. So yon mga kaingat, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta. So mga kaingat, stay tuned lang po sa YouTube channel ko. At huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell sa mga bago pa lang po at napadaan sa YouTube ko. So maraming salamat po. Siguro mga kaingat, maglalambing na rin po ako sa inyo na kung po pwede bigay nyo na sa akin, huwag nyo na pong skip yung ads, dahil doon lang din po ako nakakakuha ng pang financial namin, sa like yung colostomy bag. Mas maganda para hindi nyo ma-skip yung ads, mag-comment po kayo ng kahit mga 1 sentence, 2 sentence. Masaya na po ako doon mga kaingat, nababasa ko naman po yung mga comment. So lagi po tayo magdarasal bago paggising at bago matulog mga kaingat. Yun lang po yung tanging ano natin, sandata para labanan lahat ng problema natin, mapa-financial man or sa hospital. So yun, laban lang, huwag tayong susuko, dahil alam naman natin na ang tanging malakas siya lang. So maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta. Lagi po kayong mag-iingat. At kay Ate Ping, kay Kuya Adit at saka kay Ate Ping, lagi po kayo mag-iingat dyan. At lagi po ako mag-update sa inyo kung ano po yung nangyayari sa amin. So sa lahat po ng subscribers ko, lahat po ng mga OFW na may mga relatives na may problema sa mga financial about dun sa hospital, or kung pwedeng humingi ng tulong sa local government, so nag-explain na po ako dyan kung ano po yung mga requirements. So sa DSWD, kung paano po kumuha, nandyan na rin po. Silipin nyo na lang po kung paano kumuha. At ingat po kayo dyan. At sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat din po. So God bless po sa atin lahat. At keep safe po, and God bless and ingat po.